Response? Relationship? Alam mo yung katlo? Third R. Reason. Why are we to live differently for the Lord? What's the reason? Because we are living in a crooked and perverse world. Napakalakas ng atak ng mundo. Napakalakas ng impluensya ng mundo. So, without rebuke. Bakit without rebuke? Kasi kung talagang tayo ay anak ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, isang magiging pangunahing reason natin ba't gusto natin mamuhay ng tama. Kasi ayaw nating ma-displease ang Lord. Or gagamitin ko yung word na ayaw mo masermonan. Yun yung rebuke. Kaya alam mo yung mga anak na disiplinado eh. Nagkakayayaan sa kalukuhan. Yung batang disiplinado hindi sasali. Why? May kinatatakutan. Ulitin ko, may kinatatakutan. Usually, sino yun? Minsan tatay, minsan nanay, bagamat hindi kailangan pareho, isa lang ang may katakutan ng bata, magiging matino yung bata. Pero maniwala ka at hindi, pag walang kinatatakutan ng bata, malaking problema. Tama? Kaya napakahalaga ng relationship. As sons of God. Yun yung reason kung bakit mamumuhay ka na maayos. Blameless, harmless. As sons of God, without rebuke. Ayaw mo masermonan. Ayaw mo makarating kay tatay. Ayaw mo makarating kay nanay. Lalo pa kung pareho maigpit yung magulang, nako, makakaasa ka yung bata matino. Hello? So the reason being, as sons of God, we have a standard to follow. Ano yung standard natin? Saan galing? The Word. Hindi natin kailangan magpauso, hindi natin kailangan mag-imbento. Hindi. Just preach the Word. Kasi kung meron man tayong susundin, hindi yung sinabi ni Pastor. Hindi galing kay Pastor Bobby utos. That's the reason kung bakit habang nag-aaral tayo, bigyan natin galang yung salita ng Diyos. Hindi yung salita ni Pastor. Hello? Why? Kasi nasa pakikinig ang simula ng tamang paggalang. Kung nakikinig ka. Kasi natapos na natin to eh. He that hath an ear, let him hear. He that hath an ear, take heed. What you hear. He that hath an ear, take heed. How you hear. Kaya yung unang step towards obedience is the art of hearing. Are you listening? Yes. In the midst of a crooked and perverse nation. By the way, yung binasa natin sa Ephesians chapter 5. Tignan nyo. Look at verse 8. Ephesians 5:8. Yan. We need to live differently.
differently. We need to live differently from the world. We need to live differently for the Lord. Why? Kasi you cannot be a Christian and remain the same. Ulitin ko yun. Baka hindi nyo nakuha yan. You cannot be a Christian and remain the same. Why? Yan. For you were sometime darkness. But are ye light in the world? So, ano sabi? Walk as children of light. What does the verse say? We need to live differently for the Lord. Kaya hindi ka pwede manatili sa kasalanan. Why? Kasi that's the work of darkness. Hello? Look at verse 9. Save ka na? Nasa iyo na si Kristo? Natanggap mo na ang kanyang espiritu? Hindi mo pwedeng tanggapin ang espiritu na walang magiging epekto. Ano yung magiging epekto? Magkakabunga. Hello? Isang proof na nasa atin ang kanyang espiritu ay yung epekto nito sa buhay natin. Pagbabago. Yan. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sa English, the fruit of the Spirit is in all goodness. Ito'y bunga, resulta, ng Espiritong nananahan sa atin. Kaya kung wala yun, wala yung mabuti, goodness, walang righteousness, walang truth. Ang tanong nandun, nasan yung Espiritu? Baka wala. Verse 10. Kung nasa atin ang Espiritu, totoo ito. Ano yung totoo ito? Proving what is acceptable unto the Lord. Kasi gusto nating mapasaya ang Lord. We will do everything para yung gagawin natin, magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Tama? Hindi standard yung gusto ko ba to? Kasi aminin natin, hindi lahat ng gusto natin, gusto ng Diyos. At hindi lahat ng gusto ng Diyos, gusto natin. Last verse, verse 11. Kaya concern dapat tayo sa sinasamahan natin. Hello? Huwag sino-sino ang sinasamahan nyo. Lalo na kung yung ginagawa ng sinasamahan nyo ay gawang kadiliman. Yeah. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kaya magulo ang bansa natin ngayon. Kasi maraming gawa ng kadiliman ang nahahayag ngayon. Matagal nang ginagawa, yung iba nga, nasanay na eh. Tingin nila, wala nang mali. Eh, nakikita natin lahat ng resulta ng mga pinaggagawa nila. Biro nyo, yung baha ngayon, kulang na lang. Ano yung lugar na hindi binabaha? Kasi kung tignan nyo, kung ano yung balita, pati yung mga hindi dating binabaha, binabaha na. Bakit? Kasi yung iba, tabi-tabi yung flood control, wala naman silbi. Tapos yung ibang mga pinaggagawa,
substandard. Na pag kinuskus mo yung semento, nagpupulbo. Ang term na ginamit ng governor, naaagnas. Ano yung bangkay? Halos walang semento. Pag ginanon mo, nagpa-powder, lumilitaw na yung bato-bato. And yet, flood control siya. Sasala siya ng tubig. Eh pag nabasa ang pulbo, ano meron? That's the reason. That's the reason kung bakit dapat naiiba tayo bilang Kristiyano. Hindi tayo pareho. Kaya para sabihin na, pare-pareho naman tayong paniniwala. Hello, I beg to disagree. Hindi tayo pare-pareho ng paniniwala. Kaya huwag kayong sama ng sama sa hindi ka pareho. Hello. Ako, ang pinaka-best test sa akin para magtagal kami ng pagsasama ng isang tao, ang Espiritu. Pareho ba kami yung Espiritu? Hello? Are we serious? Sagot mo, tanong mo. Ika-apat na R. Reason, response, relation, reason. Ika-apat. Bakit tayo namumuhay ng naiiba? Kasi ika-apat is reflection. How you live today is a reflection of your relation with God. At ginamit ko strictly yung word na reflection. Kasi kung Christian ka, hindi pwedeng hindi ka magliwanag. Why? Ito, marami akong talatang itatahi rito. Magugulat kayo. Ayun pala ibig sabihin nun. Tanong, para magkaroon tayo ng idea, ano ibig ko sabihin? Ang buwan ba, meron siyang sariling liwanag? That's the word. The moon reflects the light from the sun. Tanong, yung reflection na yon is an indication of relation. Ito. Kaya ka nagliliwanag kasi meron nagliliwanag sa'yo. At yung liwanag na nagliliwanag sa'yo, hindi pwedeng hindi mag-reflect. Kaya yung liwanag na meron tayo is a reflection of the light that we have received. Tanong, lahat ba ng tao may light? John chapter 3. John chapter 3. Magkakaroon kayo ng idea dun sa response, relation, reason. Masasummarize dito sa reflection. At kaya pala, John chapter 3. Tignan yung verse 19. Okay? So, tandaan niyo yung 3 words, ha? Response, relation, reason. Sasagutin natin yung tanong, bakit tayo kailangan maging kakaiba? Kasi kung walang pagkakaiba, may problema. Why?
Response, relation, reason. Tingnan niyo. And this is the condemnation that light is come into the world. Dumating ang liwanag. Sino yung liwanag na yan? Si Kristo. Dapat rito siya. Dapat inuna ko yung John chapter 1, pero mamaya na, pwede ko pa ihabol. He came into the world and men love darkness. Kasama tayo riyan. Yan tayo dati. Men love darkness rather than light. Why? Because their deeds were evil. Kasama tayo dyan. Pero i-set aside natin, makikita natin, may pagkakaiba yan as we go along. Magkakaroon ng pagkakaiba yan. Kasi nung kasama tayo dyan, sama-sama tayo dyan. Pero merong mga naiba dyan. Next verse. For everyone that doeth evil, hateth the light. Neither cometh to the light. Mahirap inviting yung mga yan. Magkakapera ba ako dyan? Bawal ba dyan yung ganito? Bawal. Ayaw ko na. Kontra ka pala kayo sa kaligayahan ko. They hate the light. Kaya hindi mahirap, hindi madaling inviting yan. Neither cometh to the light. Why? Kasi ayaw niya mahayag yung kanyang gawa. Yun, lest his deeds be reproved. Verse 21. Ayan na. Dapat makita natin dito yung pagkakaiba. Ha? Men who love evil hated the light. Men who come to the light doeth the truth. Pansinin niyo, hindi lang basta they believe the truth. They obey the truth. Are you following me? Seryoso? But he that doeth truth cometh to the light. Ito maganda. That his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. May pagkakaiba ba yung in darkness and those who are in light? Malaki. Ito ngayon ang tanong, seryoso. Nasaan ka doon? Kasama ka ba doon sa hate evil? Hate the light? And love it evil? O kasama ka doon sa do it truth, come it to the light? Hello? Hi. Kaya bang sasabi ba natin na we must live differently for the Lord? Not everyone can claim that. Because some of us are living for the world. John chapter 8, verse 12. Ina. Saan nagsisimula yung pagkakaiba? Saan magsisimula yung pagkakaiba? Bakit may iba yung una? Mahal ng kasamaan. Hindi nagmamahal sa kaliwanagan. Tapos merong susunod sa katotohanan at lumalapit sa kaliwanagan. Saan nagsimula yung pagbabago na yun? Paano nagkaroon ng paghahati doon? John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world.
Continue reading. But shall? May ilaw na ba tayo? Nagliliwanag na ba tayo? Yun yung reflection. Bakit tayo nagkaroon ng reflection? Kasi lumapit tayo. Sumunod tayo. Naniwala tayo. So, tanong, naniwala na ba tayo? Lumapit na ba tayo? Sumunod na ba tayo? Di nga, seryoso. Kasi kung merong hindi pagsunod sa atin, huwag mo asahang nasa liwanag ka. Hello? He that followeth me shall not walk in darkness. Kaya totoo sa atin yung Matthew 5:16. Let your light so shine. Why? Kasi Christ is already in us, the light of life. Kung ano? At dahil nakakilala na tayo, may ugnayan na tayo, relation, alam natin yung reason kung bakit natin iwasan ang kamunduan. It's because gusto nating mabigyan ng tamang response yung kabutihan at pag-ibig ng Panginoon na naranasan natin. Kaya hindi ka kailangan pilitin. Hello? Hindi ka kailangan pagalitan. Why? Kasi kung tama yung puso natin na gusto nating paligayahin ng Panginoon, definitely yung ginagawa natin hindi nakaka-offend sa Kanya. Kaya kung merong makaka-offend, punta tayo doon sa dalawang anak. Yung umoo, pagkatapos di naman sumunod. Tayo yung ikalawa. Umayaw, pero nagsisi. Alam niyo itong pag-aaral natin, kada linggo, regardless kung sino nagpipreach, palagi tayong binibigyan ng pagkakataon para magsisi. Kung dumating tayo sa punto na sinabi natin, iyoko, pero nakapakinig ka ulit at na-realize mo, na-convict ka ulit, nagsimula ka magsisi. Parinawa, yung pagsisisi na yun, magdala sa atin sa pagbabago. Bakit? Kasi yun yung iniintay ng Lord na maging tayo'y blameless and harmless. As sons of God. Ang ganda ng pagkakaduktong nun. Ipinapaunawa sa atin na hindi tayo magbabago kasi gusto lang natin. Hindi! Magbabago ka kasi anak ka ng Diyos. Tagal mo na naging Kristiyano, walang pagbabago. Something is terribly wrong. I hope maabutan pa natin yung pagkakataon na magsisi tayo before it's too late. Why? Katulad sinabi ko, the mercies of the Lord are new every morning. But the warning is, it is not forever. Rinoa, hindi pa maging huli ang lahat. Magsisi tayo. Nung Sunday, doon sa men's fellowship, tabanggit ko yun. Alam nyo, ito, pag-isipan natin ito, at sasabihin ko sa lahat, pag-isipan nyo ito. Ano mas madali, sumunod o hindi sumunod sa Diyos? Ano mas madali? Kung papipiliin kayo, kasi kadalasan, pag namimili ka, yung mas gusto mong gawin. Ang standard, yung gusto mo.
Pero pinadali ko yan para hindi tayo mahirapang mamili. Pag sinunod natin ng Diyos, walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Kasi isa lang pipiliin mo. Yung sumunod. Ang problema, pag sarili mo sinunod mo, hindi mo alam kung ano susundin mo. Kasi ang dami mong gusto. At ito pa masama. Pag ginawa mo yung gusto mong gawin, wala kang kapayapaan. Mabigat. Pag sinunod mo ang Diyos, napakagaang kapayapaan ang kapalit. Pero ba't ganun? Mas madalas gusto natin tayo masunod. Wala lang, nasabi ko lang. Kung may nakita kayong punto na tama, praise God. Kasi ang dalangin ko, mula pa kagabi, nakarinawa, itong mensaheng ito, mag-create ng matinding conviction sa puso ng bawat isa. Na tayo ay maging seryoso. Why? Kasi it is possible, meron sa atin ditong hindi. Ako ba yung pastor? Mabuti kung tinatanong mo yan. Kasi ang maling sagot, pag sinabi mo, hindi ako yan, pastor. Yun yung maling sagot. Kasi with all possibility, pwedeng ikaw yun. Seryoso, pastor? You tell me. Are we living differently for the Lord? Blameless and harmless. Alam nyo, simulan natin sumunod sa Lord. Inuunti-unti natin installment. Yung perfection. Before you know it, nasa ano na tayo, home stretch na tayo ng glory. Konting-konti na lang. Hindi ako magbibigay ng pa. Kasi mali maglagay ng panahon May nagsabi September 23. Narinig niyo yan? May nabasa ako Wow, buti pa siya. Alam niya, ang Lord hindi Oo, di ba? Ang Lord nga, hindi niya alam Buti pa siya, alam niya. Pero, regardless, kung Kristiyano ka at nababasa mo kung ano yung mga nangyayari sa mundo, konting-konti na lang, babalik na siya. Kadalawa, ang panawagan ko ngayong umaga. Dalawa. Magpakaseryoso ka. Seryosohin mo itong naririnig mo, hindi biro ito. At kung may kailangan pagsisihan, magsisi ka. Hindi pa uli yan lahat. Ang problema, merong ilan sa atin, kasi masyado nang nasanay, naging normal na yung buhay niya na gano'n. Hindi na niya alam kung paano magsisi. Ang pagsisisi, nagsisimula by saying sorry to the Lord. Pag sinabi mong sorry, ina-admit mo, mali. Yung matagal na inaako mo sa sarili mo, walang mali. Pag sinabi mo, I'm sorry, Lord, sinasabi mo, Lord, mali ako. Yun yung diwa ng confession. To say the same thing. To agree with God that what you did is wrong. Pero simula pa lang yung confession. Kasi ang tunay na pagsisisi will lead to conversion. Ano yung conversion? Change. Pagbabago. Meron kang iiwanan, meron kang babaguhin, meron kang aayusin, meron kang gagawin. Ang pagsisisi, walang hindi pwedeng gawin. Meron at meron kang dapat gawin. Sana hindi pa ulihan lahat. At bago ko makalimutan, communion pala tayo ngayon. Na-bless ba kayo? Amen. Amen. May part 2 yung kanya response. Part 1, part 2.
Were you really blessed? Seriously. Yung ikalawang tanong ko na yun, yung huling tanong ko na yun, hindi ako nag-expect ng sagot. Ano yung na-expect ko? Conviction. May it truly speak to our hearts. Kaya kanina, pasensya na, medyo nag-react ako. While in the service, we are supposed to be listening. We are not supposed to be talking. I'm not saying sorry. What I'm saying, I'm trying to explain that there needs to be order whenever we come together. Amen ba? Okay. Ayun, mahalaga. Nagkakaintindihan tayo. I'm not trying to be offensive. Kaya lang, minsan kasi nakaka-offend. I'm talking and you're talking. Kung mag-uusap kayo, you can go out. You talk there. Kasi nakaka-disturbo sa nagsasalita. Kasi, para tuloy gusto kong mag-marites. Ano kaya pinag-uusapan nila? So, what am I supposed to do? Communion. Ay. Prayer ko kagabi, Lord, kung ito yung huling message ko, kung ito yung magiging huling message ko, let it be na it will be charged with the power from you so that it will really speak to all the people who will be attending. Kaya ako tanong ng tanong, are you serious? That is my way of telling you, I am serious. Kasi if you are not, that's your problem. Pero at least, I'm letting you know, you need to be.